February is the month of Baguio City. Kasi nga, tuwing Pebrero ginaganap ang Pinagbinga Festival. Kaya nga binalikan uli namin ang aming naging huling biyahe dito sa Baguio City at sa paligid nito. Tara! Kung bago kayo dito sa aming channel, please don't forget to subscribe, like, and share our episodes para maging updated na din kayo sa aming mga upcoming adventures. Let's go! Hindi mawawala sa itinerary ng mga biyahero sa Baguio ang pagdalaw sa strawberry farm. Paano ba naman? It's just around 9 kilometers away from the city proper. Strawberry farm is located in La Trinidad, Benguet. This is managed by the Benguet State University, which leases at least 500 to 1,000 square meters of land divided into each of the local farmers that cultivates local strawberries. At alam nyo ba na pagkatapos ng Flower Festival sa Baguio ay ang pag-celebrate naman ng La Trinidad ng kanilang Strawberry Festival tuwing buwan ng Marso. At ano pa nga bang gagawin natin dito kundi kumain ng strawberries? Well, actually, if it's in season, kapag merong mga bunga ang mga taniman dito, meron silang pa-activity na fruit picking or strawberry picking. Kaya itong panahon na to, mga bandang Marso, ay nagkaroon kami ng pagkakataong pumasok at mamitas mismo ng mga fresh at napakabango at napakatamis na mga strawberries. At nakita nyo naman kung gaano kalawak ang lugar na to, hindi kayo mauubusan ng pagpipitasan. At kitang-kita din natin ang hirap at ang sipag sa pag-aalaga ng mga strawberries ng mga magsasaka dito. Kaya nga lagi natin ipapanalangin na may magandang panahon dito sa norte para naman palaging maganda ang ani nila. Walang entrance fee sa pagpunta sa bungad ng strawberry farm. Actually, nandun nga sa harapan yung kanilang mga tindahan ng iba't ibang produkto which came from strawberry fruits. Pero pagpasok dito sa farm, meron silang fee for fruit picking and it depends on the season. Usually mga 100 to 800 pesos yan, depende sa panahon. Tapos, unlimited na yun, no? Pitasin mo lahat ng strawberries na kaya mong pitasin. Tulad nito, halos mapuno na namin yung basket. And pagkatapos ng iyong journey, titimbangin nila yan at kung ilang kilo yung iyong mga napitas at depende rin sa rate ng strawberry during that time, yun na yung babayaran mo aside from the fruit picking activity fee. Matamis pero? Mahal? Mahal? Bakit mahal? Ibang variety ko kasi galing pong Japan siguro na. Basta Japan yun. Buti na lang yun. Patikman mo naman kaming galing Japan kuya. Kahit natigisa kami ba? Ano yun?
Pwede ito kainin. Malinis naman. Ito daw guys, Japan white pero ito na yan. Hinog na yan. Ang tamis! Hindi tayo. Parang ito yung ginagamit sa ano. Meron naman po sa labas. Meron doon sa labas. 200 yung one. Magkano? 200. Siyempre na po. Ibang 80 ka na. O di ba, may iba na rin silang variety ng strawberries tulad nung kulay puti na galing nga daw sa Japan, yung variant. Medyo may kamahalan ng konti pero masarap at matamis din. At ito nga yung drop-off point ng Strawberry Farm na sadyang napakadaming mabibiling pagkain. Kaya kung di man kayo nakabili sa Baguio City proper, pwedeng-pwede kayong mamili ng inyong mga pasalubong dito. Siyempre, hindi lang yan ang pinuntahan natin, no? Meron pa tayong mga bagong napuntahan dito sa Baguio City na I think hindi pa namin napakita sa inyo noon. Ito yung bagong complex dito sa may Lourdes Grotto, sa may simbahan, yung Mirador. Nandito yung kanilang mga bamboo garden. And syempre yung Peace Bell. Few tips when going in this place mga kakampo. Make sure you spend at least half a day if you want to really appreciate this whole place. Kasi akala namin nung una medyo maliliit lang na lugar siya at hiwa-hiwalay. Pero medyo malawak din pala siya, saka paakyat siya. Paakyat siya dun sa Lourdes Grotto actually. Plus, kung medyo marami pa kayong balak puntahan, it's really best na ihiwalay nyo na lang to sa isang dedicated na araw kasi merong mga lugar dito na pinipilahan talaga ng mga nagpapapicture, no? So talaga magbababad kayo tumambay para makasigurado na meron kayong slot at masolo nyo yung lugar sa pagpapapicture. Meron din siyang entrance fee, I think around 100 or 150 per head. Pero only picture na yun, no? Hindi naman kailangan ng mga special permits unless ipapasara nyo yung lugar para sa pictorial nyo, di ba? And isa pa rin na sa dapat i-consider natin is yung weather. So normally pag hapon talagang bumababa yung clouds dito kaya mas maganda umaga nyo yung puntahan tong mga highland na mga tourist spots dito. At ito mayroon tayong pa-bonus, no? Natuwa ako dito sa Victoria Bakery kasi meron silang masarap na custard bread. No? And sikat na sikat din daw ito sa Baguio City. At true enough, wala pa ako masyado nakita dito sa Manila na nagtitinda nitong napakasarap nilang parang custard cake siya, no? Na iba-iba rin yung flavor ng filling. So makikita nyo to around dito lang sa may bandang city center, sa may malapit sa Palengke at sa Session Road. Pwede nyo siyang i-google. I'll share the link dun sa location ng bakery habang inaalala ko, nire-reminisce ko yung napaka-creamy at napakasarap at matamis na tinapay na to.